Happy November! Ayan. So, welcome sa mga bago. Hi. And of course, welcome back sa mga laging nanonood. Hello, it's me, Nak. So, kamusta tayong lahat mga beshi? So, yes, November. So, bago tayo mag-start ng November reading natin, of course, meron ulit tayong top 5 kineso. Pero before starting yung top 5 kineso natin, so, of course, November na, make sure that you visit your loved ones, yung mga pumanaw na. If you cannot visit, pray for them. Magtirik kayo ng kandila. Ayan. So, make sure that, syempre maalala natin sila. We have to remember them. Remember our ancestors. Yan, sabi nga nila, ancestors. And sa mga nasi-celebrate ng samain. Paano ba bigkasin yun? Wait. Samhain. So, Samhain. So, sa mga nag-celebrate ng Samhain, Happy Samhain, which is October 31 to November 1, which is sa mga hindi nakakaalam, a Celtic New Year, where they celebrate as well end of summer and beginning of harvest season sa iba. And yung may nabasa din ako na ano siya, parang celebration of death and rebirth. Ayan. So, Samhain. So, ano ba yung top 5 natin for this month? It is 5 steps to overcome negative thinking. Tara. Top 5 steps to overcome negative thinking. So, number 1, identify and challenge negative thoughts, or kilalanin natin or i-challenge natin yung negativity na naiisip natin. So, paano? So, syempre, alam naman na natin na feeling natin mali yung naiisip natin, di ba? Negative na. So, na-identify mo na siya. So, ngayon, tatanungin mo ngayon yung sarili mo, totoo ba to or assumption lang? Totoo ba to or iniisip ko lang na mali yung thoughts ko or mali yung feeling ko, ganyan. And, dahil doon, of course, may iisip mo na kung mali yung nasa isip mo, at least mawawala na siya agad, diba? Or pag sa tingin mo is tama, then you have to work on it. So, yun na yun. So, kapag feeling mo, isipin mo na kung ano ba dapat yung gagawin mo, ano ba dapat yung steps na dapat mong gawin. In that way, mawala na yung negative thought na yun. Number 2, replace negativity with positive affirmations, or palitan ng positibong affirmations yung mga naiisip mong mali. So, gumawa ka ng list ng mga affirmations mo, mga positive affirmations mo pagka may pumapasok, kunyari, negative thought na, ay nako, mag-birthday na si Eme, wala pa akong pera, ganyan, di ba? Kunyari yung ngayon, magsusulat ka ngayon ng positive affirmation na, I am happy, I am positive, magagawan, mayroong paraan, magkakaroon ako ng pera this week, magkakaroon ako ng panggastos this week, mga ganyang bagay. So, dapat, i-boost mo lang yung statement na mali. Palitan mo siya ng, same pa din, pero more on a positive side. Number 3, practice daily gratitude, or magsanay or masanay dapat tayo na na meron tayong daily gratitude. Actually, ito yung pinakamadali kasi just be grateful. Maging grateful ka lang na bumangon ka today, di ba? Saya na yun. And then, of course, mag-focus ka. Ito nga yung sa daily gratitude is mag-focus ka sa mga bagay-bagay na natatanggap mo everyday. Yun nga, na gumigising ka, na may nakakain ka, na nakakatulog ka. Those simple things to be grateful for. Sobrang na yun, di ba? And kunyari, pinansin ka ng jowa mo, sweet yung jowa mo sa'yo. O, di ba? Be grateful na at least pinansin ka. Number 4, surround yourself with positivity, or palibutan mo yung sarili mo ng positive vibes. Ayan siya. And, kunyari, alam mo yung, sinasabi nila na
marami kasi tayong kilalang tao pero ilan lang yung kaibigan natin. If feeling natin yung kaibigan natin is napaka-negative na, napaka-toxic na, let go. Yung kunyari yung kamag-anak mo, masyado ng negative, let go. Wag yung, di ba? Don't let them tolerate yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat, yung mga pangit. So, don't tolerate them. Ayun. If yung behavior nila, you don't like their behavior at hindi mo kayang sabihin sa kanila, di wag mo sabihin, di ba? Dagdag pa sa stress mo yan. Just let go, let them be hanggang ma-realize nila kung bakit ka nawala. Ayan. And of course, number 5 is, pahabol pala sa number 4. Surround mo lang yung self mo sa mga positive na tao. Sa mga tao na, mga hindi negative thinker. Ayan. So, kung hindi mo naman maiwasan, kunyari, don't talk about things na nagpapa-hype sa kanila negativity. So, wag niyong pag-usapan ang religion if ever man kung magkaiba kayo ng religion. Naka-negative kasi yung nag-aaway kayo sa kung anong mas better. Wag niyo rin pag-usapan ang politika. That's actually, yun yung isa sa mga topics na iniiwasan ko if I am with my friends is religion as well as politics. Kasi nakakapangit. Mag-aaway lang kayo. Imbis na healthy discussion, wala nagiging away. So, lakas makapangit. Ayun. And of course, number 5, para makaiwas tayo sa negative thoughts, makaiwas tayo sa nakakapangit na things, is focus on the solution, not on the problem. Mag-focus tayo sa solusyon at hindi sa problema. So, imbis na mag-focus ka dyan sa problema mo, isipin mo ano yung mga pwede mong gawin to resolve it. Okay? And of course, ang negative thoughts, mga friends, nakakapangit yan. So, kung ayaw mong pumangit, don't be negative. Diba? Huwag ka mag-isip ng pangit. Ayan siya. So, tayo ay gagawa ng November reading. So, ayan. So, tapos na yung ating top 5 steps to overcome negative thinking and to overcome ng pagiging pangit. Ayan. So, diba, blondie. Sabi, parang kunyari ako. Kunyari lang naman. Hindi kasi ako sanay na itim yung buhok ko. So, ilang buwan ako nagtiis na pahabain yung buhok ko. So, ang itim-itim ko. Di nagkulay na lang ako. O, diba? Blondina na ang lola niya. Blondina na may bangs pa. Ayan siya. So, yes. Ang gagamitin natin for this month is itong Zombie Tarot. And, siguro itong Monology Oracle cards. Ayan siya. And, may bagong nabili ako na oracle which is watch today. What's the tea? I'll try to incorporate this sa ating reading. And yes, paalala lamang, meron po tayong free will. So, nasa inyo kung susundin nyo o hindi yung ating reading. So, kung sa tingin nyo is ang pangit, I'm so sorry. But syempre, may free will naman kayo kung kukunin nyo o hindi. Okay. And this is for the sun rising, moon, and Venus. Venus is love kasi. So, yes. Tara na sa ating monthly reading. Hello sa mga may Libra, Sun, Moon, and Rising. This reading is for you. Ayan. So, unahin natin sa what's the tea. So, ano yung mga chika sa'yo or tingin sa'yo ng mga tao this November? Ano yung mga chismis? Yes. Uy, ano to? Chismosa ka daw. Libra. So, no facts. Never has the facts. Make shit up or lies. It's kinda marites. So, medyo marites ang energy na pinapakita mo maipapakita mo sa mga tao this November. So, since medyo meron ka ng glimpse kung anong feeling sa'yo ng mga tao, maybe you have to check yourself. Dapat kapag magchichismis ka, may mga screenshot
may mga pruweba, may mga bagay-bagay kang mapapakita sa kanila na totoo yung chinichismis mo. Okay? Huwag lang magchichismis ng walang proof para hindi ka sabihan na marites. Sorry, Libra. Okay, let's see. Kung anong card ni Libra. Okay, yung ginagawa ko is, hinihiwalay ko kasi yung, per, ang tawag nito, basta, ayun na yun. Wait lang ha, para lang maano ko. Parang ang dami mo naman problema ngayon. Diyos ko, Libra. Pero swords ang lumalabas. Okay. Walang masyado sa relationship. But that's okay. Start natin sa problem. Anong mga problems na pwede mong ma-encounter ngayong November? Okay. Parang, ang liit ng screen. Hindi, ayan. Okay, so meron tayong 10 of Swords, 2 of Swords, King of Swords, Page, and 3 of Swords. Eto, High Priestess yung lumabas. So, kunyari, kinukutuban ka. Medyo may kutob ka na niloloko ka ng partner mo. Yan na yung sasabihin niya na, nag-iimbento ka lang, sabi ni Novak. Nag-iimbento ka lang eh. Na may babae ako, may lalaki ako, ganyan-ganyan. So, yun yung iisipin niya. Kasi ngayon kutob mo eh. Kinukutuban ka. Kasi ang pinaka-advice sa'yo this month is, sundin mo yung kutob mo. Hindi ka kukutuban ng walang rason. Ngayon, ang problema kasi, 10 of Swords, nababackstab ka na. Check mo din yung mga kaibigan yan. Baka sinasabi, pupunta kami ng mga kaibigan ko, yun pala yung kabit is isa din sa mga kaibigan. You have to check with the friends. Kung wala kang friends sa kanila, ayun lang, sorry. 2 of Swords. Ay, nako. Friend, Diyos ko, napaka straightforward niya na. Siguro sinasabi sa'yo ng partner mo na sinasabi mo na, babae ka na siguro, lalaki ka na siguro. Tapos, ginagaslight ka. Sinasabi sa'yo na, nag-iimbento ka lang ng mga kung ano-ano eh. Wala ka namang So, yun nga, ang pinaka-advice sa'yo is, kumuha ka ng pruweba. In that way, masampal mo sa kanya na siya ang sinungaling, siya ang gumagawa ng kalokohan. Straight up lies, siya yun. Medyo gaslighter yata yung partner mo. And I'm so sorry. Hi, Libra. I'm so sorry about that. Straight. Sinasabi na, napaka-gaslighter. Iwan mo na yan. Diyos ko. Okay, about yourself, about the things that you like, about the things that you love, naman yung pag-usapan natin. Meron tayong 4 cards na 8, 10, and Queen and Ace. Ito be, wag daw lahat ng bagay ba. Kunyari, yung mga passion mo, kunyari cooking, ganyan. Kunyari, ang business mo is about cooking as well. Huwag ka daw kuha ng orders. Huwag kang stock ng orders. Kasi the problem is, maganda kasi ang daming dumadating, di ba? Ang daming dumadating. Huwag lang kuha ng kuha, be. Kasi baka mamaya, sa sobrang dami mo nang nakuha na orders, ikaw yung mahihirapan kung paano matatapos yung mga orders na yun. So, you have to limit yourself. You have to, sabi ni Queen of Wands, di ba?
na tignan mo kung kaya mo. Naka-nurse, ano pa siya, outfit. Tignan mo kung kaya mo naman, ma'am. Baka mamaya tumagos ka na sa pader. Okay? Baka mamaya tumagos ka na. Kasi, kasi yung mga, kunyari kung meron tayong business, ito yung patok November to December kasi magpapasko, November, ayan na yung mga orders, di ba? Magkokolekta ka na ng orders. So, wag daw, hahabulin ka ng mga orders or hahabulin ka ng mga clients to order or to set to, to schedule, mga ganyan-ganyan. So, don't take, ha? Kasi baka tumagos ka sa pader. But the good thing here is, I think, the best time for this month is, sabi ni Ace of Wands, kasi para siyang naghahawak ng bone, which is, for me, nakikita ko siyang pen or pencil. So, you have to plan. Planuhin mo. What will I do sa rush orders? What will I do sa mga, anong uunahin ko, yung rush, yung mga nakaschedule, or gumawa ka ng schedule, kung sino yung mga gagawan mo this day. In that way, ma-fulfill mo lahat yung mga tumawag sa'yo at nag-set ng order, ganyan, at least, di ba? In that way, ma-fulfill mo lahat kung ano yung mga dapat mong gawin. Ayan. So, check your schedule, girl. Wag mong anuhin yung ate, kuya, wag mong isipin yung partner nyo, gaslighter, yung mga yan. Kung may pera ka naman, why not? Minsan kasi, kung sino yung swerte sa pera, yun yung mga medyo malas sa pag-ibig. But, okay na yun, may pera ka naman. Okay, wala tayong masyadong card, wala tayong cups, wala tayong nakuha na cups na card. Ibig sabihin, nothing to worry about regarding your relationship with yourself. Yung relationship mo lang dyan sa partner mo, ang problema. Nandun na siya sa pinaka main problem. So, parang wala na daw kasing sasabihin si cups sa'yo, kundi gamitin mo na daw yung utak mo. Ayan. Okay, dito tayo sa money. Meron tayong 9 of hazards, ace, and 10. Ay, ate. Sabi ko nga sa'yo, ate, kuya, beshi. Sabi ko nga sa'yo, kung may malas sa pag-ibig, maraming sinuswerte sa pera. So, 9 of wands, andyan ang pera, andyan, overflowing, ace, madaming darating na clients, madaming darating na order, madaming darating na kung ano man yung business mo na schedule, booking, ayan, marami. And it will make you happy. Diba? Ang perfect. Maganda yung card mo when it comes to money. So, hayaan mo na muna yung mga taong nagagaslight sa'yo na ikaw pa yung babalik ta rin. In the end, ikaw pa daw yung nanloloko, sila pala. So, ingat. And yeah, for your card, look at the bigger picture. Tignan mo, anong mas gusto mo? In love, na mainit ang Pasko, pero umiiyak kasi bukod sa ginagaslight ka na, niloloko ka pa, bukod sa niloloko ka na, binabaliktad ka pa. Or Libra, focus sa money, focus na lang sa business, focus na lang sa pera. It's your choice. Look at the bigger picture, sabi nga nila. What do you want? I-picture mo yung buhay mo sa kanya at i-picture mo yung buhay na wala siya. Well, it's up to you. Hindi ako fan hindi talaga ako nagsasabi na kung i-break na, no way. Kasi yung lumalabas sa card, this is not a simple relationship problem. This is a problem na you've been going through na sobrang tagal na and hindi na siya maayos. It's a relationship with a no-no na talaga. Cannot be. Maghanap ka na lang ng ibang bagay na mas ikakasaya mo rather than ikakaiyak lungkot mo. Yep. So yeah, that's also mga may Libra Sun, Moon, and Rising. Thank you so much. You know the drill. Subscribe, like, comment, and share the video to your friends. Ayan. Thank you. Bye-bye.